araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Danilo. Bata pa ako ay pangarap ko na maging pulis. Kaya naman ang ito'y aking maabot, ay ginawa ko ang lahat ng pag-iingat sa aking pangalan at kapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Sige. Huwag kikilos na masama. Maawa po kayo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero paiiralin ko ang batas, ha? Nahulihan ka namin ng shabu. Kaya dapat lang na makulong ka. At tiyak na maraming buhay na ang pininsala mo. Hindi ka na natakot sa batas, ha? Napakabata mo pa. Sama na lang trabaho ang pinasok mo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako masamang tao. Ganon? Pangalawang beses ko lang po yung pagtutulak. Tigilan mo pagsasabi ng hindi ka masama. Kapag nagtuna ka, may kasalanan ka na. Hindi lang sa batas ng tao, kundi maging sa Diyos. Dahil ipinapahamak mo ang kapwa mo. Nagawa ko lang po yun dahil gusto ko ba ipagamot ang nanay ko. May sakit po siya. Ano? May bukol po siya sa matres. At kailangan yung maopera agad. Gusto kong maipagamot sa Sarento kaya pinasa ko ang pagtutulak. Diyos ko, ang anak ko, nakakulong pala. Kaya pala hindi siya nakauwi kagabi. Alam niyo po ba ang trabaho ng anak niyo, Aling Isabel? Hindi po, Sarento. Ay kung nalaman ko yun, eh, hindi ako papayag. Ang alam ko ay namamasada siya ng tricycle para mabuhay kami. Mula nung ako'y magkasakit, siya nang mag-isang nagtrabaho upang mabuhay kami ng isa pa niyang kapatid. Nasaan po asawa niyo? Patay na ho. Sarento Danilo, mabait ang anak ko. Maaring natukso lang siyang gumawa ng masama dahil sa kalagayan ko. Maawa na kayo, palayain niyo siya. Naku, hindi po pwede ang gusto niyo, Mrs. Nagkasala po ang anak ninyo. Kaya talagang makukulong po siya. Dapat po kasi naging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sarento. Pero hayaan po ninyo. Tutulungan ko po kayo upang makapagpagamot ho. Ay, salamat po. Ilalapit ko kayo sa mga ahensya na tumutulong sa mga katulad nyo. Danilo, kumain na tayo. Paborito mo yung ginataang hipon, di ba? Wow, sarap pero mamayang konti na lang, Herlinda. Oo, bakit parang malungkot ka? Meron bang problema sa presinto? Wala naman. Naawa lang ako sa pamilya nung isang pipitsuging pusher na nahuli namin kahapon. Nahulog siya sa trabahong yun dahil sa kahirapan. Siya ang breadwinner ng pamilya at wala na siyang ama. May bukol pa sa matris ang nanay. Marapat din namang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. At maiba nga pala ako. Nasaan si Carol? Kanina pa ako rito pero hindi ko siya nakikita. Wala namang pasok sa university ngayon. Isinama siya ni Darren. Mm-hmm. May pupuntahan daw silang birthday party. Oy, baka naman napababayaan na ng ating anak ang kanyang pag-aaral, ha? Dahil sa pakikipagrelasyon sa Darren na yon. Hindi. Nag-aaral pa rin mabuti ang ating si Carol. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayoko muna makipagnobyo siya.
Kaya lang, dahil sa pakiusap mo, pumayag ako. Danilo, mahal niya si Darren. Ayoko naman magrebelde si Carol. Kaya, yun, pinayagan ko na. O siya, sige. Basta, kung may problema sa ating anak, ha? Huwag mong ililihim sa akin, ha? Para agad nating masolusyonan. Carol, mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman eh. Mamaya na lang kita ihatid. Pero Darren, nag-aalala si Inay na mapansin na ni Itay ang madalas kang pag-uwi ng gabi. Ikaw naman kasi. Oh. Gabi-gabi lagi mo ko dinadala dito sa bahay niyo. Bakit? Masarap naman ang ginagawa natin. Pareho tayo nag-i-enjoy. Oh, tapos na naman tayo eh. Dihatid mo na ako. Mamaya na nga. Meron pa tayong gagawin. Ano pa? Oh. Darren! Alam ko siya buna sa maliit na plastic na yan, ha? Huwag mo sabihin. Sasamahan mo akong bumatak ngayon. Darren naman! Ayoko! Lahat naman ng gusto mo sinusunod ko, di ba? Ayoko naman yan. Bad trip ka naman eh. Kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko. Carol, mag-usap nga tayo. Ano ba yun, Nay? Iniintay na ako sa labas si Darren. Sandali lang. Lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Mamaya na lang sana, Nay eh. Bakit lalo pang bumaba ang mga marka mo, ha? Kasi naman nahirapan ako sa ibang subject namin eh. Ang sabihin mo, bunga yan na pagsama-sama mo kay Darren. Laging gabi na kayo kung umuwi. Hindi ko yung sinasabi sa tatay mo ang ginagawa mo dahil baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Di sabihin nyo. Buti nga yun eh. Para pahintuin niya na ako sa pag-aaral. Walang hiya ko. Aray ko. Bakit ba kayo nananampal? Sinabi ko lang naman ang totoo. Ayoko na nga mag-aaral eh. Pabalaan ka na ngayon kung sumagot sa akin, ha? Tama ang tatay mo. Hindi magandang impluwensya sa'yo. Dali na yon. At ngayon, pinabayaan mo na pati pag-aaral mo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Erlinda? Bakit? Nag-aalala kasi ako Oh. na baka mamaya saktan mo ang ating anak. Sinabihan na kita na anumang ang problema sa anak natin, huwag mong ililihim sa akin, hindi ba? Naglihim ka. Paano ngayon? Ha? Paano? Napakaraming back subjects ng anak natin. Pasensya na, Danilo. Sorry. Oh. Dapat na nating ilayo si Carol sa lalaking yun bago pa may masamang mangyari sa kanya. Hibang ang anak natin sa dari na yon, Danilo. Oh. Paano kung hindi siya pumayag? Anong gagawin natin? Ayoko. Dito lang ako sa bahay, Tay. Ayoko sa probinsya. Hindi mo makakalimutan ang lalaking yun kung dito ka lang. Kaya iuwi ka namin sa lola mo. Doon ka muna mag-aaral. Tay naman eh. Para namang hindi kayo nagmahal. Oh, tama ka, anak. Nagmahal din ako. Pero hindi katulad mo. Dahil hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Tay naman. Hindi ko sinayang. Hindi ko binaliwala ang hirap ng mga magulang ko. Naging responsible ako, anak. Ikaw, anong ginawa mo? Kababae mong tao na impluwensyahan ka ng walang kwentang lalaking yun? Mahal ko siya. Maling pagmamahal! Makinig ka. Sa ayaw o sa gusto mo, iuwi ka namin sa probinsya, sa Makalawa. Tay. At habang narito ka pa, I'm sorry. Hindi ka makalalabas ng bahay. Kukunin ko rin ang cellphone mo para hindi kayo makapag-usap ng dara na yon. Danilo!
Danilo, may tumawag sa istasyon nyo. Pinapupunta ka raw doon ngayon. Bakit daw? Mayroon daw nahuli ang mga kasama mo na sinasabing kilala ka. Ikaw? Ikaw ang tulak na nahuli ng mga kasama ko? Darren? Opo, Sarge. At sinabi mo pa sa kanila na kilala kita? Paano? Ha? Para palayain kanila? Ganon? Ginagamit mo ko? Palayain mo na ako, Sarge. Hindi ko sasabihin sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa baho mo. Ang baho kong sinasabi mo, ha? Ano? Bitiwan mo kung nasasaktan ako. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Syota ako ang anak mo. Oh, At tulad ko, adik din siya. Adik yung kaisa-isa mong babaeng anak. walang hiya ka. Walang hiya ka. Bawiin mo, sinabi mo. Bawiin mo! Wala akong babawiin. Oh, Yun ang totoo, kahit tanungin mo pa siya. Bakit mo ginawa yun, Carol? Bakit ka gumaya sa lalaking yun? Nalaman mo na palang adik sa shabu. Sana nilayuan mo na noon pa. Sorry po, Inay. Itay, nadala po ako ng sobra kong pagmamahal sa kanya. Kaya kahit po sarili ko, naibigay ko na rin sa kanya. Hanggang sa maging addict na rin ako kagaya niya. iningatan ko ang aking pangalan. Mula lang ako'y maging pulis. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Yung pala magkakaroon ako ng anak na adik sa droga. Napakasakit naman ang ginawa mo, anak. Napakasakit. Patawad po, Itay. Patawad po. Paano ngayon ito, Danilo? Paano? Bagamat masakit, dapat pa rin natin gawin kung ano ang tama. Hindi na natin dadalhin sa probinsya si Carol. Sa halip, ipapasok natin siya sa rehab. Itay! Sikapin mong gumaling, anak. At magbagong buhay ka. Ihintayin ka namin. Opo, Itay. Susunod na po ako sa inyo. Linda, ang tagal mo namang magbihis. Baka naiinip na ang anak natin. Eto na ako, Danilo. Ay, nako. Ay, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang nandali natin ng ating anak sa rehab. Tama ka. Ngayon, lalabas na siya. Oh, paano? Sa probinsya na ba natin ididiretso si Carol pagkatapos sa rehab? Yun ang gusto niya, Erlinda. Doon na raw muna siya mag-aaral. Alam mo, mabuti na lang mailigtas natin ang ating anak. Kaya ngayon, malaya na siya sa droga. Maging sa Darren na yun. At salamat sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayong gawin kung ano ang nararapat. Tapos na sa college at may maganda lang trabaho ang aming si Caron. Patuloy pa rin sa pagtatapat sa aking tungkulin sa bayan. Sa kabila ng mabigat na pagsubok na dumating sa aming pamilya. Sana naman po ay kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan.
Ako po si Danilo, isang pulis. At ito ang aking buhay. Sana'y marami pang pulis ang maging tapat sa bayan upang ang kapayapaan ay lubos nating makamtan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Rosana Villegas, at June Martin Legaspi sa papel na Danilo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Drigo. Isa akong masamang asawa. Tamad, mahilig sa alak at sugal. Kaya naman nakulong ako ng ilang taon. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, Erning! Tinanggap ako nila Sir Romulo. Talaga? Ang bait nga nila ng misis niya. Oy, talagang mabait sila. At hindi mapanghatol. Ako man tinulungan nila nung bagong laya ko. Oh? Kaya may maayos na akong pinagkakakitaan ngayon. Nakakabilib sila, no? Totoo yun. Sana nga, dumami pa ang mga katulad nila. Oo nga eh. Uy, salamat nga pala sa'yo, ha? Dahil sa tulong mo, may trabaho na ako. Oy, tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo doon na tutulungan kita kapag nakalaya ka na. Salamat. Wala ano man. Oy, ano bang balak mo ngayon? Pupuntahan mo na ba si Tessie? Ay, hindi muna, Erling. Ha? Mag-iipon muna ako. Bakit? Hindi ba dapat lang nilang malaman na malaya ka na? Eh, nag-aalala ako. Oh? Kasi baka hindi nila ako tanggapin. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin nung nakakulong ako. Sa tingin mo, magagawa yun ang asawa mo? Hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila ng aming mga anak. Kaya, paghahandaan ko na lamang ang muli naming pagkikita. Oy, sige. Ikaw ang bahala. Ano nga palang usapan ninyo? Stay in ka ba kina si Romulo? Yun lang po pala ang dahilan kaya gusto ninyong dumito ako sa inyo. Natataranta kasi ang mamason mo kapag sinusumpong ako ng sakit ko. Ay, ang hirap kasi pag walang driver. Lalo na kapag sa gabi sinumpong si Romulo. Oo nga. At kailangan ko siyang isugod sa ospital. Pareho pa namang nasa abroad ang dalawa naming anak. Ayos lang naman po kung mag-stay-in ako dahil wala po akong uuwian. Wala ka bang pamilya? Meron po, pero nahihiya po akong puntahan sila eh. Dahil malaki yung pagkakasala ko sa kanila. Ang gusto ko po, paghandaan muna ang muli naming pagkikita para mapatunayan nilang talagang nagbago na po ako. Maganda yan. At sana nga'y tanggapin ka ng pamilya mo. Bigyan kanila ng bagong pagkakataon. Oh, Romulo, bakit malungkot ka? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor mo? Yung ipinadala natin para itest nila. Oh. Hindi raw kamats. Hindi ko raw kamats. Ha? Kung ganon, bigo na naman pala tayo. Ganun na nga. Iniisip ko nga,
Saan pa kaya tayo maghahanap? Kahit pa 1 milyon, magbibigay ako. Makahanap lang tayo ng tutulong sa akin. Pason, gusto ko nang makalaya sa sakit na ito. Gusto kong makasama pa kayo. Kayo ng ating mga anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako. Ipagkakaloob din ng Diyos ang ating pakiusap sa Kanya. Nay, papasok na po ako. O sige anak. May overtime ka ba ngayon sa fast food? Wala po. Kaya maaga po ako makakauwi. Siya sige. Hoy, mag-ingat ka ha. Oh, ano po yung hawak niyo, Nay? Sulat ko sa tatay mo. Bumalik na naman sa akin. Pangatlong sulat niyo na po yan na bumalik sa inyo ah. Bakit kaya? Nagtataka nga rin ako eh. Matagal na kasing hindi natin nadalaw at nasulatan ng tatay niyo. Iniisip ko tuloy, baka nagalit na siya sa akin. O kaya baka may masama na nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kung dalawin po kaya natin siya sa kulungan. Yun nga ang bala ko, anak. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Alam mo naman, ilang buwan pa lang ako janitor sa opisina nila. Pag pinayagan kayo, sasama ko sa inyo, Nay, ha? Gusto ko rin makita si Itay. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo na po bang pumasok ngayon sa opisina niyo? Oo, Rico. Malungkot po kasi kayo, sir. At matamlay. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi naman. Talaga lang nalulungkot ako. Matagal na kasi kung naghahanap ng maaari kong maging kidney donor. Handa naman akong magbigay kahit malaking halaga. Ang kaso lahat ng nakita ko, hindi ko kamatch. Napakahirap po pala ng sakit ninyo. Oo nga. Matagal na akong may chronic kidney disease. Kaya ko namang magpa-opera. Kaya lang, wala ngang mahanap na kidney na maaaring pumwede sa akin. Naalala ko po. Oo. Nabanggit niyo sa akin, pwede pa rin mabuhay ng maayos ang tao kahit isa lang ang kidney. Hindi ba? Oo, totoo yun. Sir, kung subukan niyo kayang patingnan ako, sir. Baka pumwede po ako. Sigurado kang gusto mo? Opo. Pasasalamat ko na rin po ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para makapagbagong buhay. O sige. Bukas din ipapatest kita. Sige At huwag kang mag-alala, ha? Bibigyan kita ng malaking halaga. Lalong makakatulong yun sa inyo ng pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Ibinigay mo ang isang mong kidney kay si Romulo. Naawa ko sa kanya, Erning. Nakita ko ang paghangad niyang mabuhay para makapiling pa ang kanyang pamilya. Kaya kusa akong nagboluntaryo. Alam mo, masayang-masaya sila, ma'am. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang bibigyan nila ng pabuya, pati ako. Talaga? Oo, dahil ako raw ang nagdala sa'yo sa kanila. Alam mo, Erning, gagamitin ko ang halagang makukuha ko para kina Tess. Nakalaya na palang itay mo. Sayang, hindi natin agad nalaman.
Sana nasundo natin siya. Oo nga po eh. Kaya pala bumalik sa inyo ang mga sulat ninyo sa kanya. Dahil wala na siya sa bilangguan. Pero, nasaan na kaya siya ngayon? Iyan din ang iniisip ko. Kung pinuntahan niya tayo sa probinsya, hindi niya tayo matatagpuan doon. Dahil nung pumanaw po sina lolo at lola, umalis na tayo doon at lumipat dito sa Maynila. O sana may tumulong naman sa tatay mo, anak. Hindi na siya maligaw uli ng landas. Oh, ayos na bang lahat? Para sa gagawing celebration dito sa bahay bukas? Oo, Romulo. Ay, alam mo, masaya rin ang mga tauhan natin nang malamang naoperahan ka na. Lahat sila papuntahin mo dito. Pati na ang mga janitor at janitress. Ha? Gusto kong makasama natin sila sa pagsasaya. Masusunod, mahal ko. Ah, mabuti na lang kinuha mong driver si Drigo. Dahil siya pala ang makakatulong sa'yo. Isasama niyo po ko sa bahay ng boss niyo, inay? Oo, anak. Bay, masaya yun. Kaya nga gusto kitang isama. Eh, hindi po kaya nakakahiya. Pinagpaalam ko na yung kay Mama Son, ang asawa ni Sir Romulo. Pumayag naman sila. O edi, sige po. Mabuti nga, para matulungan ko kayo sa trabaho niyo doon bukas. Eh, inay, saan daw po nakakuha ng kidney ang boss niyo? Eh, ang sabi, sa bago daw nilang driver. Magandang hapon po. Tauhan po ako ni Sir Romulo sa kanilang opisina. Si... ikaw nga ba? Ha? Itay? Inay, si Itay! Diego! Diego, asawa ko! Si... napakatagal kong pinangharap na makita kayong muli. Kami rin po, Itay. Nagpunta nga po kami ni Inay sa bilangguan eh. Pero nakalaya na raw kayo. Kaya pala bumalik ang lahat ng mga sulat ko sa iyo. Nang lumaya ako, tinulungan ako ng kaibigan ko si Erning. At ipinasok niya ako bilang driver dito kina Sir Romulo. Salamat sa Diyos. Muli ka namin nakita. O Tessie, akala ko lamuhin na kayong tuluyan sa akin dahil hindi niyo ko dinalaw ng mahabang panahon. Sinunod ko lang ang gusto ni Nainay at Itay. Para tulungan nila ako sa ating mga anak. Salamat. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. O Tessie, maraming salamat. Salamat. At ipinangangako ko sa iyo, ibang Drigo na makakasama ninyo. Ninyo ng ating mga anak. Ang selebrasyong iyon ni Sir Romulo ay naging selebrasyon din namin ng aking pamilya. Iyon ang naging simula ng aming maliligayang taon. Sana po naibigan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Drigo at ito ang aking buhay. Laging may puwang sa mundo para sa taong nais magbago. Bakarag Siganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Drigo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig ngayon. Ito ay ang kasaysayan ni Ason. Sa lamang akong labandera, walang natapos na kurso. Maaga ring pumanaw ang aking asawa. Kaya naiwan ako nag-iisa nagtataguyod sa aming anak na si Lalaine. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Mang Adong, bakit naman po ganun? Amay, ako may-ari ng paupahang ito, Ason. Kaya naman magagawa ko ang lahat ng gusto ko, di ba? Isa pa dapat naman talaga taon-taon, magtaas ng upa sa bahay dahil, alam mo na, napakamahal na lang mga bilihin ngayon. Kasi ho, alam naman nyo, patay na ho yung asawa ko. Ako na lang ang kumakayod para mabuhay ho kami ng anak ko. Mahihirapan ho ako kung tataasan nyo ho ng 10% ang Ay, upa no. namin. Sorry. Problema nyo na yon. Huwag mong ipasa sa akin, ha? Alam mo, dapat kasi huwag mo lang pag-aralin yung silangin mo. Total, hindi mo naman ata kaya eh. Mga Adong naman. Ayoko matulad siya sa akin na walang pinag-aralan. Alam mo, papayuhan kita, ha? Bigyan kita ng tip. Pag-asawain mo na lang siya na mayaman. Para pakinabangan mo, ano? Mga Adong! Basta. Sa susunod na buwan, next month, ha? May dagdag ng 10%. Ulawain mo naman ako. Ha? Yung upa nyo, konti lang naman, 10% lang yun, kayang-kaya nyo. Ngayon, kung hindi mo kaya, lumayas na lang kayo rito ba? Marami kukuha nito. Yung kayang magbayad. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hating gabi na po Maaga pa kayo maglalabada. Sige na, anak. Mauna ka na. Si Mang Adong po bang iniisip ninyo? Yung mga sinabi niya kanina? Alam mo, Narinig ko pong lahat ng sinabi niya sa inyo kanina. Di na nga lang ako nagpakita sa kanya eh. ano? Ano po kayong umiyak? May naisip na po akong paraan para mabawasan ang problema natin. Ano yun? Nangangailangan po ng tindera sa kantin ng university namin. Papasok po ako doon para yung kikitain ko doon, yun na po ang panggastos ko sa pag-aaral ko. Pero baka mahirapan ka. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Hindi po, Nay. Kaya ko po. Nasa time management lang po yan. Ang mahalaga, mabawasan man lang kahit paano ang kakapusang nararanasan natin. Kung buhay lang ang tatay mo, may makakatulong ako eh. Pero wala na po si Itay. Kaya tayong dalawa na lang po ang magtutulungan. Jimbo, bakit mo ko dinala dito? Ang tanga mo naman pala, Jessica. Alam nga namang maglalaro lang tayo dito. Mahawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to, Jessica. Na madadala kita dito sa bakating bahay namin. At sa wakas, nangyari din. Palayain mo na ako. Pakiusap. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ano ko, tanga? Nasa akin ang pagkakataon para maging akin ka. Pakakawalan ko pa ba? Jimbo! Ha? Natural, hindi mo. Bitiwan mo ako! Ayoko! Huwag ka nang magpamigil ka. Wala ka naman magagawa eh. Sabi ng bitiwan mo ako! Kinalmot mo ako sa mukha. Ito ba? Walang niya ako. Para mo ng awa. Tanggapin mo nang hindi kita mahal. Walang niya akong babae ka. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ako ng babae. Ano ko? Isang suntok lang pala sa sikmura ang katapat mo eh. Ngayon, wala ka ng malay.
magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin sa iyo. Pagsasawaan kita, Jessica. Tinawagan ko ng lahat ng mga kaibigan at kaklase ninyo. Pero iisang sinabi nila, hindi nila kasama ang anak ko. Hindi ko rin po siya kasabay na umuwi, Sir Ramon. Pinabalik po kasi ako sa kantin ng university. Nasaan na kaya anak ko? Hindi niya ugaling hindi umuwi ng magdamag sa bahay. Lalo na kung hindi nagpapaalam. Ay, sandali po. Naalala ko, bago po ako umalis, nakita ko lumapit sa kanya si Jimbo at kinausap siya. Si Jimbo? Opo. Maliligaw niya? Opo. Baka itinanay niya si Jessica ko. Hindi naman po niya nobyo si Jimbo. Binasted pa nga niya yun eh. Dahil mayabang. Kung ganun, nasaan na ang anak ko? Nasaan na si Jessica? Ano na nangyari sa kanya? Good morning, Aling Ason. Ay, good morning din, Jimbo. Meron ka bang kailangan? May pinasasabi ba ang papa mo? Wala ho, wala. Gusto ko lang sanang magpalabas sa inyo eh. Umalis na kasi last week yung labandera namin. Ay, oo, sige, sige. Mabuti nga, may dagdag kita ako eh. Salamat ho. Konti lang naman ho ito eh. Ito po sa lalagyan. Ah, sige. Dadaling ko na lamang sa inyo mamaya, ha? Naku, huwag na ho. Mapapagod pa kayo. Ako na lang ang kukuha dito sa inyo. Tsaka, eto nga po pala ang bayad ko. 1,000? Sa inyo na ho lahat yan. Pero sana po, huwag niyo sabihin kay Papa, ha, na nagpalaba ako sa inyo. Ha? Nakapagtataka talaga si Jimbo. Parang bigla siyang bumait kaninang dumating dito. Binigyan pa ako ng malaking bahid sa pinalalaban niya sa akin. At ayaw din niya sabihin ko kay Mang Adong na nagpalabas siya sa akin. Bakit kaya? Tsaka, napansin ko rin, meron siya mga kalmot sa mukha. Bakit ganun? Sinong gumawa nun? Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Lalaine. Opo, sorry po, natagalan ako. Maglalaban na po ba kayo? Oh, bakit ka nga pala natagalan? Dumaan po ako kina Jessica eh. Tumawag yung daddy ng best friend ko. Pinapunta po ako sa kanila. Daddy ni Jessica? Opo. O, bakit ka pinupunta ron? Kasi Nay, nawawala po si Jessica. Ano? Ay, kukwento ko na lang po sa inyo ang lahat habang naglalaba. Nay, tayo na po. O, sige, mabuti pa nga. Basta anak, Po. unahin natin laban itong damit ni Jimbo. Dinala niya kanina rito. O, eto sa lagayan, o. Nagpunta dito si Jimbo? Oo. Nagtataka nga ako eh. Pero parang biglang bumait. Binigyan pa nga ako ng 1,000. Bayad daw dito sa pinalalaban niya. Ay, teka. Kukunin ko na sa plastic yung dinala niya. Ay, Nay, may nahulog sa kinuha niyong labahin, no? Ha? My God! Ang nahulog! Bracelet ni Jessica! Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo! Suot niya po ito eh. Nahuli namin siya nakita. Ay, paano napunta yan kay Jimbo? Teka, yung mga damit ni Jimbo. Anak, ang t-shirt, may dugo. Oo nga, Nay! Oh, Diyos ko! Bakit may dugo ang t-shirt ni Jimbo? May kutob po ako, Nay. May kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko. Baka nga, nakita ko, may mga kalmot siya sa mukha. Hindi ako sasama sa inyo! Ano kailangan nyo sa anak ko? Bakit siya inuuli? May reklamo sa inyong anak, mister. Ano?
kaya iniimbitahan namin siya sa presinto. Anong? Nakuha ko sa damit niya ang bracelet ng dalagang nawawala at natagpo ang patay sa bakanting bahay niyo. Ano? Pa, Jimbo? patulungan Totoo ba ito? Tulungan niyo ako, pa. Huwag niyo silang payagang isama ako. Ayoko makulong. Jimbo, totoo ba ang sinasabi nila? Papa, Sumama ka na lang ng maayos para hindi na tayo magkagulo pa dito. Mamang pulis, Oh. sandali lang, baka pwede nating pag-usapan ito. Mabait naman itong anak ko Oh, sige, sir. Pero doon tayo mag-uusap sa presinto namin. Napakasakit nitong pagkikita natin, anak. Nakabalik ka nga rito sa bahay natin. Pero patay ka na. Damon, nakikiramay ho kami. Kayo pala, Ason, Lalaine. Nalulungkot to ako sa nangyari sa kaibigan ko. Ang walang yung Jimbo na yon. Siyang may kasalanan ng lahat. Hindi niya natanggap ang kabiguan niya sa anak ko, kaya niya dinukot, ginahasa at pinatay. Pero, paano po napunta sa bulsa ng pantalon niya ang bracelet na suot ni Jessica? Ayon sa pag-aamin niya sa mga pulis, kinuha niya yun kay Jessica. At hindi niya namalayang nailagay niya sa bulsa niya. Kaya pala. At yung mga kalmot niya, marahil, kalmot yun ni Jessica na manlaban sa kanya. Tama ka, Ason. At nang mapatay niya sa saksak ang aking anak, naisip niyang palaban sa iyo ang damit niya upang maitago sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang krimen. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alamot na lamang sa Diyos dahil nakita niyo mga katibayan sa krimen na yun. Ang inaalala ko ho ngayon ay si Mang Adong. Malamang ho, nagalit yun. Dahil sa pagtestigo namin labang kay Jimbo. Lumayas kayo sa bahay ko! Ngayon din! Hindi ko kailangan ang upa ninyo! Huwag naman ho. Maluwag! Ay, wala ho kaming ibang malilipatan. Paalisin niyo agad kami. Wala rin ho kaming Wala akong pakialam! Basta nang gusto ko lumayas kayo rito. Ngayon din! Walang utang na loob kayo! Nakatira na nga kayo rito. Ipinahamak niyo pa ang anak ko! Nay, umalis na lang po tayo dito para wala nang gulo. Galit. Mang Ramon, kayo ho pala. Nalaman kong ginawa sa inyo ni Adam. Galit na galit ho siya. Kaya umalis na lang kami. At nakituloy muna po dito sa kapitbahay namin habang wala pa ho kami magagamit para sa bagong malilipatan. Kaya nga gusto ko kayong alukin na sa bahay na tumira. Ho? Sa amin ka na magtatrabaho, Ason. At kami na ng aking asawa ang magpapaaral kay Lalaine. At doon na nga kami tumira sa bahay ni Sir Ramon. Sa kanila na ako nagtrabaho hanggang sa makatapos ng pag-aaral si Lalaine. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Ason, isang dating labandera. At ito, ang aking buhay. Hindi pinababayaan ng dakilang lumikha ang nilalang na may malinis na kalooban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Ason. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala kong likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanya mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ka ako yung singaw ng init ng motor, di nakukulob dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Ano, kailangan kong pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Uy, huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Saka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Yan, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ang mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolfo. Ikaw pala, Ariel. Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Nako, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Itay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan sige na at baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka dyan sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Ay, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala na kasi akong pera no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kayo sa mag-isa Huwag magutom. kang yumakap. Di ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal mo ang sumipot. Kanina pa ako naghihintay sa iyo no? Nilamok na ako't lahat. Pero di ka pa rin dapat nagpunta rito. Baka pakisang sinenya, kung makikita tayo. Ay, talagang magigising siya. Dahil sisigaw ka na sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako binigyan ng pera. Ano? Akin na, pitaka mo. Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Talaga mag-iskandalo ako dito.
Ayoko na! Si Aldo! Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko! Aldo! Bakit mo sinira yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen! Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Pagpalit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumabayang ano ang nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ang mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititimpla muna. na rin kita ng mainit na gatas para kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging violente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, Kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun na nga ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Teka, baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung babaeng buntis na yan na kasama mo? Sandali, teka lang ha. Magpapaliwanag ako, Nelia. Girlfriend ako ng asawa mo. Okay, Venus. alam mo na. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Nelia, mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, nako, Halika na. Aldo. Hindi kayo uuwi. Venus. Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Tiniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salitang tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Nelia, ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin na pagiging minor de edad niya, ganon. Nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakubatay din kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat na pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng hindi mo naman alam kung saan nagmula. Kaysa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul. Umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo.
Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine. Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo. Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay, Chong. Sana po, matulungan niyo kaming kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Sige. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Nelia. Sa kabila lang, napakarami kong kasalanan sa iyo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubaya ang sarili kong mga kapakanan para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko, nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanya ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia, at ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa pong binibini ang maglalakad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Siya po ay si Cecil. Kahera ako sa malaking tindahan ni Ma'am Estela. Dahil mabait naman siya, nawili ako sa pagtatrabaho doon. Lalo na nang maging nobyo ko ang anak niyang si Vince. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sumama ka na, babe. Para makilala naman ang tropa ko, maganda kong GF. Pero may trabaho ako dito ngayon, Vince. Baka magalit ang mami mo pag umalis ako. Hindi yun. Ako naman ang kasama mo eh. Ayoko pa rin isipin yung sinasamantala ko ang kanyang kabaitan. Isa pa, sayang din nakikitain ko sa araw na to. Kailangan namin yun sa bahay, Vince. Para matulungan ko ang nanay ko. Ang bait talaga ng babe ko. Kaya love na love kita eh.
Dahil sa ugali mo yan. Salamat naman at naunawaan mo ko. Oo naman. Love yata kita. Oh, babe. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan sa kaha. Ah? Hindi kasi ako naiwanan ng pera ni Mami. O Cecil, kumusta rito sa tindahan? Okay naman po, Mami Stella. Wala naman pong naging problema. Maganda rin po ang sales natin mula kaninang umaga. Salamat naman. Kahit abay problema ako sa ibang parte ng buhay ko, sa negosyo ko naman, wala. Ma'am, may sasabihin nga po pala ako. Ano yun? Nagpakuha po sa akin kanina ng 500 si Vince. Huh? Sabi niya ikuha ko raw po siya sa kaha. Hindi niya raw po kasi siya naiwanan ng pera. Batang yun talaga, oo. Nagsinungaling na naman. Ay, ibig niyo pong sabihin, hindi totoo yung sinabi niya? Araw-araw, hindi maaaring hindi ko siya bigyan ng pera. Dahil pag hindi ko siya binigyan, kinukupitan niya ako. Ay, ginagawa niya po yun? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya, Cecil. Alam mo bang natuwa ako na maging nobya ka niya? Dahil inisip ko na baka ikaw na yung babaeng makapagpapabago sa kanya. Mami Stella, Pero mukhang hindi pa rin eh. saan po niya dinadala ang perang hinihingi niya? Cecil, maraming salamat sa pagtatapat mo sa akin, ha? Sana huwag ka magbago. Oh, sige babe. Alis na ako. Thanks ulit dito sa 1K, ha? Ay, ano ka ba naman, Vince? Oh. Hinahalikan mo ko sa lips nandito tayo sa tindahan. Baka may makakita, nakakahiya. Hayaan mo makakita nila. Nakahalikan mo ang gwapo mong BF. O sige, alis na ako. Bye. Ingat ka. Talaga tong si Vince. Pero sobrang sweet, ha? Kaya lang, bakit kaya ganun? Nagpakuha na naman siya ng pera sa akin sa kaha. Saan kaya niya dinadalang pera? Ayaw naman niyang sabihin sa akin. Cecil, Ay, kayo pala, Mang Bert. nakita kong umalis na si Vince, kaya nilapitan na kita. Oo. Nagpakuha na naman ba siya ng pera? Ay, opo. May babayaran daw po siyang utang. Ayaw ko nga po sanang sundin yung gusto niya eh. Kaya lang nagalit eh. Kaya sinunod ko na lang po. Ay, naku. Ang lalaking yun, puro na lang problema ay binibigay kay Ma'am Estela. Pinag-aral naman siya. Ayaw magtrabaho. Puro barkada at bisyong inaatupag. Bisyo? Bakit po? Ano po bang bisyo ni Vince? Hindi mo pala alam. Naku, Cecil. Mag-iingat ka kay Vince, ha? Huwag mo siyang hayaang sirain ang buhay mo. Mang Bert, bakit niyo po nasabi yan? Ano po ba talagang alam ninyo? Sabihin niyo na! Cecil, anak, wala nang dumating ka kanina galing sa trabaho mo. Napansin namin itong kapatid mong malungkot ka. May problema ba? Napagalitan ka ba, ate? Hindi, Elmer. Mabait na boss si Mami Stella. At kahit minsan, hindi pa niya ako napagalitan. Stella palang pangalan ng may-ari ng malaking groceryang pinapasukan mo. Opo, Nay. Kung hindi ka napagalitan, bakit ka malungkot? Oo nga, anak. Bakit ba? Sabihin mo nga. Baka sakaling makatulong kami ng kapatid mo. May ipagtatapat po ko sa inyo, Inay. Sana po, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Ano bang ginawa mo? May boyfriend na po ako, Inay. Ano? Ha? Ilang buwan na rin po. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Anak,
Hindi naman ako tutol na tumanggap ka ng manliligaw. Sorry po, Nay. Sa grocery lang naman po kasi niya ako niligawan. Siya po si Vince, ang anak ni Mami Stella. Mayaman pala nobyo mo, ate. Tutol ba sa relasyon ninyo ang amo mo? Kaya ka malungkot? Hindi po. Oh. Sabi ko nga po sa inyo, napakabait po ni Mami Stella. Hindi po siya matapobre. Sabi po kasi niya, galing din daw siya sa hirap nung araw. Oh, kung ganun, anong problema? Nalaman ko po na may masamang bisyo pala si Vince. Oh, anong bisyo, ate? Drug addict siya, Elmer. Oh, Yun ang sabi sa akin ng driver nila. Diyos ko. Delikadong makipagrelasyon nga sa ganung tao, anak. Nakakatakot. Para nga pong na-turn off ako nang malaman ko yung lihim niya, Nay. Parang gusto ko na makipag-break sa kanya. Buti pa nga. Makipag-break ka na sa kanya habang maaga pa. Baka pati ikaw, ipahamak pa niya eh. Oo nga. Tamang kapatid mo. Layuan mo na ang lalaking yun. Pero, paano ko po gagawin yun? Ganong anak siya ni Mami Stella. Ayos! Nakakuha ko ng bracelet at kwintas ni Mami. Malaking halaga ito pag nabenta. Tiba-tiba na naman kami ng tropa ko nito. Vince! Ano yan? Bakit binuksan mga aparador ko at hawak-hawak Mami! mga alas ko? Sorry ka na lang, Mami. Kinuha ko talaga to para magkapera ng malaki. Vince! Huwag ka umalis! Ibalik mo sa akin ang alahas ko! Tumahimik ka na. Wala ka namang magagawa eh. Marami kang alahas. Hindi ito kawalan sa'yo. Vince! Vince, bakit mo nagawa sa akin to? Naging mabuting ina ako sa'yo. Binigyan kita ng isang magandang buhay at kinabukasan. Pero harap-harapan mo pa rin akong pinagnanakawan. Cecil, malapit na tayo magsara. Oo nga po, Mang Bert. At tulad ng dati, maayos ang takbo ng grocery ni Mami Stella. Uy, speech lang naman ang panira sa negosyo ni Ma'am eh. Mabuti nga ho eh. 2 days na siya hindi nagpupunta rito. Walang umiistorbo sa akin. Totoo? Hindi mo ba siya namibis? Talagang hindi po. Dahil po sa mga nalaman ko sa inyo tungkol sa kanya, Ay. bigla pong nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko nga lang po alam kung paano ko siya malalayuan eh. Teka nga ho pala. Bakit po hindi iparehab ni Ma'am si Vince? Ay nako, natatakot. Ho? Oo, nagbanta si Vince sa kanya na kapag dinala siya sa rehab, tatakas daw siya doon. At papatayin si Ma'am Stella. Ano po? Napakasama pa lang talaga niya. Ay nako, lulong na kasi siya sa bawal na gamot. Mang Bert, bakit po kaya hindi rin nagpupunta rito si Ma'am? Malalaman natin. Pupunta ako sa bahay nila mamaya eh. Elmer, Cecil, mag-almusal na kayong dalawa at nang hindi kayong malate sa school at sa grocery. Opo, Nay. Sabayan niyo na kami, Nay. Para naman may laman na yung tiyan ninyo bago kayo magtinda sa palengke. Ate, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Teka, si Ma'am Stella? Hello po, Ma'am. Cecil, magpunta ka rito sa bahay namin. Si Vince. Bakit po kayo umiiyak, Ma'am? Ano po nangyari kay Vince? Napaaway ang grupo nila at kasama siya sa dalawang namatay. Ano po? Patay na si Vince! Nay,
Nakausap ko na po yung manager sa grocery. Pupunta rin po sila kina mamayang hapon. Pero sabi ko, mauuna na ako. Dahil pinapupunta na ako doon. Okay ka lang ba, anak? Opo, Nay. Medyo nalulungkot lang po ako. Naaawa ako kay Ma'am Stella. Gusto ko sanang makiramay din sa boss mo. Sige po, Inay. Mabuti nga po yun para gumaan kahit paanong loob ni Ma'am. Sumama na po kayo sa akin. Ma'am Stella. Cecil, wala na si Vince. Iniwan niya na tayo. Oo nga po, Ma'am. Naawa po ako sa kanya. Kung naging masunurin lang po sana siya sa inyo, maaaring hindi niya ito sinapit. Kahit naman hindi ko siya tunay na anak, itinuring ko siyang tunay kong anak. Minahal ko siya. Hindi po ninyo anak si Vince? Oo. Anak siya ng nabatay kong kaibigan na may breast cancer. Sayang. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ninyo. Mag-isa na ako ngayon, Cecil. Hindi po, Ma'am. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo kami mga tauhan ninyo. Ma'am, kasama ko nga po pala ang nanay ko. Gusto rin po niyang makiramay sa inyo. Sige. Tawagin mo. Nay! Halina po kayo rito. Nakikiramay po kami, ma'am. Maraming salamat. Elsa? Ate, Stella? Sandali. Naguguluhan ako Bakit po tinawag ninyong ate ang boss ko, Nay? Siya ang kapatid ko, anak. Panganay kong kapatid. Si Ate Stella. Biglang napalitan ang tuwa ang kalungkutan ko. Dahil sa muli natin pagkikita, kapatid ko. Ate, masayang-masaya din ako. Pero paano nangyari yun? Paano po kayo naging magkapatid? Lumayas ako sa aming probinsya. Dahil sa labis na kalupitan ng aming ama. Pinalad naman ako sa trabaho dito sa Maynila. Babalik sana ako doon para dalawin sila. Pero nalaman ko, wala na sila doon. Ay, umalis na rin kasi ako doon, ate. Bumanaw si Itay. Kung ganun, tita ko pala kayo, Mami Stella. Wow! Ang ganda ng bahay ng tita natin, ate. Ang laki. Mula ngayon, dito na tayo titira, mga anak. At makakapag-aral na rin kayo sa kolehiyo. Dahil pag-aaralin daw kayo ni Ate Stella. Isang napakalaking biyaya po ng Diyos. Itong dumating sa atin, Inay. Oo nga po, Nay. Parang panaginip lang. Elmer, hindi ito panaginip. Talagang napakalaking biyaya itong muli namin pagkikita ng kapatid ko. Sana mga anak, pasayahin niyo siya, ha? Huwag niyong sayangin ang pagtulong niya sa atin. Ngayon ay pareho na kaming tapos ng kolehiyo ni Elmer. Sina Inay at Tita Estela naman ang patuloy na gumagabay sa amin. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Cecil, dating kahera, at ito ang aking buhay. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Ngunit sana'y matutuhan nating pahalagahan ang sa atin ay nagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz,
Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.